ay patuloy na nakikinig sa mga inihahayag ng ating mga tagapagsalita ngayon, dahil ito po ay napakahalaga para po sa bawat isa sa atin. At ngayon po, ang isasabihin ko lamang po ay patungkol po ito sa mga namumuno sa iba't ibang ahensya, iba't ibang mga organisasyon. Ganito po mga kapatid, tayo po ay pinamumunuan mula ng ating Pangulo, ng mga senador at kung sino-sino pa. At sa ating mga pananampalataya, meron pa rin po tayong kanya-kanyang mga pinapakinggan na namumuno. Pero ang sabi po kasi sa banal na kasulatan, ang isang bulag ay hindi pwedeng mag-akay ng kapwa niya bulag. Kung hindi, sila ay parehong mahuhulog sa bangin. Kaya nga mga kapatid, ang sinasabi ko po ngayon, tayo po ay patuloy na maging mapagmatsyag, mapagsaliksik. Hindi po tayo dapat umasa sa mga marites lang. Hindi tayo dapat umasa sa mga sabi-sabi lang. Hindi tayo dapat umasa sa mga sulsol, marisol. Hindi po dapat ganoon. Tayo ay magsipagsaliksik para nang sa ganun po, ang ating sinasamahan ay totoo, tapat ang nasa puso, tapat na gustong maglingkod, tapat na gustong makatulong sa kapwa. Hindi sariling interes ang gusto, hindi sa sariling pamunuan niya na siya ang namumuno, siya ang masusunod, kahit lihis na sa pamantayan ng ating Diyos. Kaya napakahalaga na tayo po ay maging mapagmatyag. Katulad na lamang po ng isa nating balitang pangyayari na ang ginawa niya, inangkin niya ang mga tao na nasasakupan niya. Ginagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin, ang maibigan niya. Kaya kailangan po mapagmatyag tayo. Kaya po na naaapi at nagiging bulag na rin ang kanyang mga inaakay at parang siya na ang dinidiyos. At lahat ng gusto niya, nagagawa niya sa kanyang mga miyembro. Na bagamat sila ay mayroong sariling mga pag-iisip at katwiran dahil sa ito ang turo sa kanila, sila ay naniniwala. Pero dumarating din po ang hangganan at nakikita nila na sila ay nasa kadiliman pala at sila ay patuloy na ibinubulit sa kasamaan, sa kalikuan at patuloy na napapalayo sa ating Diyos, sa tunay at sa katotohanan. At yan po ay napakahalaga. Kaya po mga kapatid, magsaliksik tayo. Tayo ay makinig. Pag-aralan natin ang ating mga naririnig. At huwag tayong basta-basta maniniwala na si ganito, si ganyan ay ganon. Katulad po ng ating mahal na Pangulo. Sa kanyang katayuan po ba? Sa tamang kaisipan natin, pag-iisipan pa po ba natin siya na siya nga ay gumagamit? Kakailanganin pa po ba niya yun? Siyempre hindi po, di po ba? Hindi po ba? Kayo mga kapatid, ilagay po ninyo ang sarili niyo sa kanyang katayuan na kung kayo ay nasa sa kanya na ang katalinuhan, ang pagkakataon, gagamit pa ba kayo ng ganon? Hindi na! Kaya ang ating pong pag-iisip, ituon natin sa tama. Pag-aralan natin at yung mga naririnig natin, ipaglaban natin ang ating mahal na Pangulo na walang ginawa kung hindi paangatin ang ating ekonomiya. Nakikipag-usap siya sa iba't ibang mga pinuno ng ibang bansa. At ang sabi ng iba, panay lang yan lakwatsa. Nagpapasasa, nagpupunta sa iba't ibang bansa. Pero hindi nila nakikita, hindi nila tinitingnan na ito ay para sa ating kapakanan. Di po ba? Naunawaan niyo po yon? Yes! Ganun po ang ating mahal na Pangulo. At sa ngayon po, dalangin ko lang, hiling ko lang po sa inyo na lahat po ng mapapansin ninyo na kalikuan, wag po ninyong pababayaan na manatili. Kasi po, pag hindi tayo umimik, patuloy po tayong lolokohin. Dahil bagamat ang ating Pangulo ay matuwid, marami pa po dyan sa mga baba,
sa mga laylayan na patuloy pa rin pong ipinagpapatuloy ang mga ginagawa ng dating pamunuan. Alam po natin na marami tayong kababayan na hanggang ngayon nabubuhay sa pagbebenta ng mga bagay na hindi naman nakakatulong sa ating kapwa. Di po ba? Alam niyo yun. Yan po. Huwag po tayong manahimik. Kailangan po ipagbigay alam natin sa mga mapagkakatiwalaan. Sininyo. Ayan po. So ngayon po, ipapanalangin po natin ang ating bansa, ang ating mga mamamayan, na ang lahat ay mamuhay sa katotohanan, mamuhay sa kalooban ng Diyos, mamuhay na may dignidad. Tayo po ay sama-samang mananalangin. At ipagpaumanhin niyo po kung ako ay pagnanalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Alam ko po na mayroon pong iba-iba tayong pananampalataya. Ang sabi nga po, mayroon po tayong isang Diyos, iisa lamang. Wala nang iba. Isa lamang ang lumikha sa atin, wala nang iba. Ang relihiyon po ay itinatag ng tao para umabot sa ating Diyos. Ngunit ang ating Diyos ay mayroong itinatag na pamantayan, na pamamaraan. At bagamat magkakaiba tayo, ang mahalaga, sinusunod po natin ang kanyang kalooban. Ang tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa at huwag tayong manlalamang, huwag tayong mag-iisip na mas mahalaga tayo kaysa sa ating kapwa. Huwag nating iisipin na tayo ay mas mataas. Kung binigyan ka ng talino, gamitin mo yan para sa iyong kapwa. Kung binigyan ka ng kagandahan, gamitin mo rin yan para bigay sigla at kaaya-ayang paningin sa ating kapwa. Pero huwag niyo pong gagamitin sa masama at sa pangsariling interes. Maging ang ating kalakasan, galing yan sa Diyos para po gamitin natin para sa ating kapwa. Sige po, tayo po ay mananalangin na. Pre, hawakan mo. O dakilang Diyos, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Ama, sama-sama kaming tumutulog sa inyong banal na trono upang nga, Panginoon, patuloy na kami ay magkaisa at hinihingi po namin ng tawad ang amin pong naging kasalanan simula ng kami bata hanggang sa ngayon at maging sa hinaharap. Alam po namin, Ama, na nagbigay na po kayo ng provisyon kung paano po kami ay maliligtas. Kaya, Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat at nawa lahat ng nandito ay hanapin ang katotohanan at makita kayo sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat po, Amang Diyos, at sa oras na ito, ang lahat, Panginoon, ay bigyan niyo po ng linaw ng isip, linaw ng paningin sa nakapaligid sa amin upang nga, Panginoon, ang inyong liwanag, ang aming pong masilayan, ang inyong pagmamahal, ang aming mapagsalusaluhan at ang aming pong bayan ay aangat lamang kung kami ay may